Magandang araw po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga subscriber sa channel na to. Dati tagapakinig lang ako pero naisipan ko na rin na mag-send ng sarili kong experience. Kayo, nakasubscribe na rin ba? Kung hindi pa, dapat pindutin nyo na po ang subscribe button. I-like ang video na ito at mag-comment sa kung ano ang nararamdaman nyo habang nakikinig sa kwento. Itago nyo na lang po ang identity ko bilang Ellie, Sir Jupiter. Taga Cavite po ako pero ipinanganak po talaga ako sa probinsya. Actually, nagtatrabaho po ako sa ibang bansa pero noong 2023 umuwi ako sa Pinas. So since natagalan din ako sa ibang bansa, nag-decide ako na mag-travel kami papuntang Camiguin, lugar nila Papa. Napakalayo pero worth it naman ang naging biyahe namin. Aba, napakaganda rin naman na kasi ng lugar at affordable pa. Pero ang inakala naming masayang bakasyon, meron palang delubyong nag-aantay. Nung first day namin sa bahay bakasyonan, maayos naman talaga. Enjoy na enjoy sila mama at papa at dalawa kong maliliit na kapatid sa beach. Kami naman ang pinsan kong si Jana, busy sa pagtungga ng alak na sobrang na-miss ko sa Pinas. May kasama pa kaming foreigners noon na naging kaibigan lang namin. Mga bandang 3:00 ng hapon, narinig ko na lang si mama na tawag ng tawag sa akin kasi pinapahanap si Dodo, ang nakababata kong kapatid. 5 taong gulang. Kinabahan ako bigla. Nandun lang kasi sila sa beach nung time na yon at malayo-layo kami kasi nasa terrace lang ng nirentahan naming bahay. Kaagad namin siyang hinanap pero umabot na lang ng 30 minutes hindi pa namin siya nahagilap. Nagpatulong na kami sa mga authorities doon sa area para mahanap ang kapatid ko. Naiiyak na talaga kami kasi alalang-alala na. Mga siguro 10 minutes later, dumating ang 2 lifeguard na may escorted na bata. Si Dodo. Kaagad namin siyang sinalubong at pinaulanan ng maraming tanong kung saan ba siya nagpunta. Matipid ang sagot niya sa amin, Sir Jupiter. My friend ako, Layla name. Dala niya ako doon. Laro kami eh. Itinuro niya sa amin ang isang malaking puno na medyo malayo na doon sa pwesto namin. Bait siya, so sama ako. Napapakita kong niyakap siya ng mahigpit. Sa totoo lang, gusto ko na siyang batukan nung mga oras na yon pero pinigilan ko ang sarili ko kasi nga bata. Sinabi ko sa kanya na huwag basta-basta sasama sa iba lalo pat hindi man lang nagpapaalam. Nagsuggest si mama na kunin ang batang nagngangalang Layla at dun lang sila maglaro ni Dodo malapit sa amin. Tumango naman ang kapatid ko. Pinuntahan namin yung punong yun. Pagdating namin doon, nangilabot ako bigla. Matanda na yung puno, halos nalagas na rin ang mga dahon pero kapit na kapit pa rin sa lupa. Tapos sa malaking sanga may lubid na nakasabit. Halatang matagal nang nandun, base pa lang sa itsura. Matigas na ang texture at bakbak na rin. Meron pa itong buhol sa dulo na parang ginamit sa pagwakas sa sariling buhay. Kumabog bigla ang dibdib ko nang maramdaman ang malamig na hangin na sumagi sa akin. Tapos may amoy na parang nabulok na. Pagtingin ko sa baba, napansin ko na may shape na parang kuweba yung trunk. At nung silipin ko kung ano yung nakikita kong tela, nakita ko ang maruming stuffed toy. White unicorn na wala ng mata at nahiwalay na ang buntot. Laruan yan ni Layla, ate. Wag mo galawin, galit siya eh. Mahinahong kinuha ni Dodo ang stuffed toy, ibinalik sa pinagkuhanan ko at bumulong ng, "Sorry." Nagkatinginan kami nila mama. Pareho kaming kinilabutan, kaya nag-shift ako ng topic. Sinabi ko kay Dodo na bumalik na lang kami doon sa place namin at kami na lang ang bahala na ipaalam si Layla sa magulang niya. Kaso kailangan pa namin siyang hanapin. Nagulat ako sa isinagot niya. Wala na raw ang magulang ng kaibigan niya kasi sila mismo ang pumatay sa kanya.
Isipin niyo na lang, Sir Jupiter, ganun na ganun ang maririnig sa isang 5-year-old na bata na hindi masyadong exposed sa mga ganitong klaseng usapan. Nabigla kami nila Mama, pati nga ang lifeguard na paawang ang labi at namutla. Alam naming may something, kaya minabuti lang namin kausapin si Dodo at pinilit namin siyang bumalik kami sa aming pwesto. Mabuti na lang talaga at na-convince namin siya bago pa man nagkaroon ng something doon. Naudlot ang saya namin nung araw na yun. Hindi na bumalik sila Mama sa beach. Nagstay na lang sa loob ng nerentahan namin at nagkanta-kanta na lang sila. Pinaglaro namin si Dodo ng toys niya sa harap nila para naman masigurong nababantayan niya. Noong mga gabi na, nagsipaalam na ang mga kainuman naming foreigners at ako naman medyo nakakaramdam na ng hilo, kaya pumasok ako sa kwarto at nahiga. Alam na alam ko that time si Dodo ay abala sa paglalaro ng kahit ano kasama ang isa ko pang kapatid na si Efren, 9 years old. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang masilayan ko ang imahe ng isang batang babaeng nakaputi, nakasandal sa pinto. Hawak-hawak niya ang unicorn stuffed toy sa kaliwang kamay. Hindi ko na aninagan ang mukha niya pero yung buhok medyo madilaw at pino. Napabalikwas ako ng bangon pero pagtingin ko ulit sa pinto, wala na siya. Natulala ako saglit. Hindi ko alam kung sasabihin ko lang ba sa sarili ko na dahil lang yun sa kalasingan o baka naman totoo talaga. Humugot ako ng malalim na hininga bago bumalik sa pagkakahiga. Mga ilang minuto ang nakalipas, papatulog na sana ako nang maramdaman kong may humimas sa buhok ko. Sinaway ko kasi akala ko si Dodo yun. Tumigil siya saglit pero maya-maya ayun na naman. Medyo tinaasan ko na siya ng boses sa pagsaway. Nawala ulit pero bumalik na naman. Pagsigaw ko sa kanya bigla na lang akong sinabunutan. Ang lakas talaga ng pagsabunot niya to the point na muntikan akong mahulog sa higaan. Nasa bandang gilid ako noon. Napapamura akong napabalikwas ng bangon pero pagtingin ko sa likod, wala namang tao. Napansin ko lang na gumalaw ang mesa doon na para bang may nabangga dahil sa pagkataranta. Nagulat naman ako nang may kumatok sa pinto. Si Mama pala, kasama si Dodo. Sa lubong ang kilay niyang nagtanong kung anong nangyari. Bakit kuminura ang bata, nasa labas lang naman yun, binantayan pa niyang naglalaro. Speechless. Wala akong nasabi, Sir Jupiter. Umiling na lang ako kay Mama at nag-request na isara na lang ang pinto kung aalis na sila. Kahit papano, dun na tahimik ang tulog ko. Kinabukasan nang magising ako, nandun na si Dodo sa beach kasama si Papa. Si Mama naman nadatnan kong nagkakape sa terrace, kausap si Jana. May pinag-uusapan sila nung time na yon pero naputol nang mapansin akong nandun na sa labas. Pati si Efren napatingin kila Mama. Lumapit ako sa kanila, nagtanong kung anong meron. Humugot ng malalim si Mama bago siya nagpaliwanag. Bandang 12 a.m. daw kagabi narinig nila ang mga yabag ng paa papunta sa kwarto namin ni Jana. Bali 2-bedroom kasi ang kinuha namin. That time, gising pa si Mama kaya bumangon siya. Nagulat siya nang mapansing wala pala si Dodo dun sa higaan niya kaya kaagad siyang lumabas para hanapin ang bata. Saktong pagtapat niya dun sa kwarto ko nakita niyang dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang tao. Natakot siya siyempre kaya pumasok siya sa loob. Chinek niya kami ni Jana. Wala naman daw siyang nakitang unusual pero pagtingin niya doon sa bintana na sa bandang kanan nakita niya si Dodo nakasilip mula sa labas. Namumutla pa nga ang bata. Kinilabutan ako. Ibig sabihin may something talaga doon. Kaagad ko namang nireport yung insidente yun sa staff doon sa area in private. Pero panay naman ang paliwanag nila na wala namang dapat kaming ikabahala kasi safe ang lugar at walang kung ano na siyang iniisip namin. Muntikan pa akong makipagtalo sa isang staff doon kasi sa isip niya sinisiraan ko ang mismong vacation home. Kaagad kong pinuntahan sila Papa sa beach. Sinabi ko sa kanya na mas makabubuti kung aalis na lang kami doon.
Wala akong pakialam kung non-refundable yung binayad namin kasi mas importante ang safety ng pamilya ko. Kaso, si Dodo ang ayaw. Nung time na nag-iempake na kami para sana umalis, bigla siyang umiyak. Lumapit siya sa akin at bigla na lang akong pinaghahampas ng hawak niyang board games. Masama raw akong kapatid kasi iiwan namin ang kaibigan niya doon sa beach. Ayoko pa sanang pumatol sa bata kasi alam kong hindi niya rin yun maiintindihan. Inawat siya ni Mama at kukuhanin sana yung board pero muntikan niya pang mahampas sa ulo si Mama. To the rescue naman si Jana. Naagaw niya ang hawak nito kaya mas lalong umiyak ang bata. Alam kong hindi na yun ang kapatid ko. Alam kong may something na talaga sa kanya at isa lang ang inala ko. Yung Layla. May anger issue ako, Sir Jupiter, kaya hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko. Dali-dali akong tumayo, pumunta na naman sa pinaka-opisina ng mga authority doon at nagtanong kung pwede bang sunugin yung matandang puno doon sa dulo ng beach, kaso hindi ako pinayagan. Ipinaliwanag ko naman na sa kanila na may something talaga yun at mukhang hindi talaga titigilan ng kapatid ko. Nagmakaawa pa talaga ako doon sa mga tao para lang masunod ang gusto ko. Total hindi naman na talaga yun ginagamit at walang pumupunta sa area na yun kasi natatakot. Tinanong ko pa nga sila kung anong meron sa lubid na nakasabit sa puno pero hindi sila makasagot. Ilang oras akong nagbeg sa mga tao doon kasi sa isip ko talaga yun ang magiging way para makalimutan ng kapatid ko ang tungkol sa Layla na yun. Naniniwala pa naman ako sa mga kaluluwang hindi matahimik tapos nang bubulabog sa kung sino-sino. Mabuti na nga lang at walang ibang turista na nandun nung time na yun, maliban na lang sa foreigners na nakausap namin. Kaso wala talaga. Hindi pumayag yung may-ari na nakausap ko through phone. Sabi niya meron daw kasing sentimental value ang punong yun. I-refund na lang daw ang pera namin at maghanap na lang kami ng ibang bahay bakasyunan. Wala na talaga akong nagawa. Pagbalik ko sa bahay, inatake na naman ako ni Dodo. Ayaw niya talagang umalis kami. Nagagalit siya kasi maiiwan ang kaibigan niya. Kawawa raw dahil wala naman siyang ibang kasama doon at wala siyang kaibigan. Ang ginawa namin, pinagod na muna namin ang bata bago kami nagbiyahe paalis. Nakauwi kami nang wala sa oras. Nagising si Dodo, nasa flight na kami pabalik ng Cavite. Hindi ko talaga maipaliwanag yung iyak niya. Sobrang galit na galit siya sa amin at beg ng beg na bumalik kami doon para sa kaibigan niyang si Layla pero nagbingi-bingihan kami. Inakala naman naming magiging maayos lang ang lahat pero mas lumala lang ang sitwasyon. 3 days after nung incident may nangyaring kakaiba sa bahay namin. Galing kaming mall noon ni Jana. Pagdating namin sa bahay narinig namin ang malakas na palahaw ni Efren. Dali-dali naman kaming pumasok at laking gulat na lang namin nang makita siyang naglulupasay na sa sahig at puno na ng dugo ang t-shirt niya. Yun pala tinusok siya ni Dodo ng lapis na napulot niya sa study table. Naliligo pa naman si Mama nung time na yon. Ang mukha ni Dodo galit na galit. Kagat-kagat niya ang lower lip niya. Mahigpit ang pagkakahawak sa lapis. Naglilisik ang mga mata at parang pusang bumubulong-bulong. Pagalit ko siyang tinanong kung anong problema niya at kung bakit niya ginawa yon sa sarili niyang kapatid. Umiyak sa bigla at nanghingi ng sorry. Si Layla raw ang may gawa nun, hindi siya. Dinala namin sa ospital si Efren. Inilayo na muna namin si Dodo sa kanya. Bali ang naging kasama niya sa ospital ay si Mama, tapos kami naman ni Jana sa bahay. Hindi matigil sa pagyak si Dodo at panay ang hihinga ng sorry sa nagawa niya. Hindi ko talaga alam kung ano ang i-react ko nung time na yon kaya hindi ko na muna siya kinausap. Gabi na nang umuwi sila Mama galing ospital. Sakto pang pagdating ni Papa galing trabaho. Napagalitan na naman si Dodo at binigyan din namin siya ng pangaral. Nagsorry naman siya kay Efren which was maganda naman na sanang act of kindness. Pero hindi namin inaasahan na meron pala siyang binabalak na mas malala pa sa ginawa niya. 8 p.m. Inakyat na ni Papa si Efren sa kwarto niya. Pero si Dodo sa kwarto na muna siya nila Mama at Papa para makasigurong magiging ligtas din ang isa.
Naiwan ako sa baba kasi may pinapanood pa ako. An hour later, nakita ko sa gilid ng mga mata ko na may batang bumaba sa hagdan. May daladala pang stuffed toy. Hindi ko naman na yun tiningnan kung sino kasi intense na yung pinapanood ko. Tumigil sa saglit sa last na baitang tapos dahan-dahang lumapit sa akin. Nakaputi siya ng damit. Sa isip ko naman, pajama. Ellie. Pabulong na tawag mula sa likuran ko. Hindi ko na muna yun pinansin kasi sadyang nakatutok ako sa TV. Tinawag niya ako ulit. Medyo malakas-lakas na yung tono niya at hindi ko pa rin siya pinansin. Sumisit-sit na siya at mas lalo pang nilakasan ang tawag sa akin. Sinaway ko naman siya, sinabing huwag maingay. Tumigil sa saglit at nagulat na lang ako nang biglang may humila sa buhok ko sa likod. Ang lakas talaga kaya pagalit kong hinarap kung sino man yun. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang batang babae na naman na may hawak ng stuffed toy na unicorn. This time, kitang-kita ko na ang mukha niya. Butas ang mga mata. May pasa sa labi. May markings din ang leeg. Sobrang payat niya at nalalagas na ang buhok. Kita ko rin na ang buong balikat niya. Puno ng pasa. Napasigaw ako ng malakas sa takot pero siya tumawa lang ng tumawa. Tuwang-tuwa siya sa nakikita sa akin na sobrang nanginginig na sa pwesto ko. Bumaba si Papa, tumigil siya sa pagtawag, tumingin sa kanya at sinamaan ng tingin. Ibinalik niya sa akin ang tingin niya, inilagay ang isang daliri sa labi. Isinenyas na wag akong maingay. Mukhang hindi siya napansin ni Papa. Dire-diretso lang siya sa kinaroroonan ko at nagtanong kung ano bang nangyari. Hindi ako nakasagot sa kanya. Nakatitig lang ako. Hindi alam kung dapat ko bang sabihin ang tungkol sa batang babae pero may pag-aalangan ako sa loob. Natatakot ako na baka kung ano ang gawin niya sa pamilya ko kung sakali. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinilit ang tawa bago umiling. Nauutal kong ipinaliwanag ang tungkol sa biglang pag-spark ng cellphone ko habang naka-charge. Mabuti na lang talaga't naniwala si Papa sa akin. Pagtingin ko sa hagdan, nandun na pala sila Mama, pati si Dodo. Pero hindi siya nakatingin sa akin. Tumagos ang paningin niya hanggang sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon sa bandang yun. Nagulantang ako nang makitang nandun pa rin ng batang babae. Hindi ko na ipinagpatuloy ang pinapanood ko. Umakyat na lang ako sa kwarto pero hindi ako nakatulog, Sir Jupiter. As in, hindi matanggal sa isip ko ang mukha ng batang yun. Kung ano-ano na ring mga what-ifs ang pumasok sa akin. Hindi ko naman makausap si Jana kasi mahimbing ang tulog. Hanggang kinabukasan ni isang minuto hindi ako nakapikit. Kahit konting galaw lang dun sa bintana o pinto, iba na ang pumapasok sa isip ko. Mga bandang 5 a.m., lumabas na ako ng kwarto kasi narinig ko na rin sila Mama at Papa na nag-uusap sa kusina. Narinig ko rin ang pagtawag ni Dodo kaya ako na ang pumunta sa kanya. Kinarga ko siya pababa at dinala sa labas. Maayos naman ang mood niya kasi naisip kong kausapin siya tungkol sa nangyari noon sa beach at nung gabing yun. Una kong tinanong sa kanya ano bang hitsura nung sinasabi niyang Layla dun sa beach. Kinukulikot niya ang kamay na sumagot. Nakasuot ng white dress. Walang shoes or anything na sapin sa paa. Maraming pasa sa katawan kasi drawing daw yun ng magulang niya. Tsaka malaki yung bilog na itim sa mga mata niya. Yung unicorn na stuffed toy na ginalaw ko ayaw na ayaw niyang ipahawak sa iba. Kahit sa kanya kasi nagagalit siya. Saktong-sakto yung description niya sa nakita kong bata. Confirmed. Siya nga si Layla. Dire-diretso yung pagkakasabi niya noon, Sir Jupiter. Walang pakundangan at wala ring bahid ng pagsisinungaling sa mga mata niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at talagang nanindig ang balahibo ko sa bawat detalyeng binitawan niya. Hindi ako nakapagsalita. Pero mas lalo akong nanigas sa sunod niyang sinabi.
Bantayan ka niya kagabi habang nood TV. Tapos tabi daw siya mamaya sa'yo pagtulog mo. Hindi ko talaga sinasadyang masampal siya nang wala sa sarili. Nabigla lang din talaga ako sa sinabi niya. Umiyak siya dahil doon kaya kaagad naman akong nanghingi ng sorry. Bumalik kami sa loob pero hindi pa rin ako mapakali. Nataranta naman ang parents ko kaya sinabi ko na kaagad ang mga binitawang salita ng bata. As in hindi talaga maipapaliwanag ang mga nararamdaman namin noong time na yun. Pati ako natakot na kay Dodo kasi ayaw niyang tumigil sa pag-iyak at mas lalo pa siyang naging aggressive sa akin. Ang pumasok sa akin noong time na yun, ipasyal na lang siya. Meron pa naman kasing sabi-sabi na kailangan lang iligaw ang bata para hindi sundan ng kaluluwa. Kaso hindi naman naging effective. Panay pa rin ang sabi niya sa akin na tatabihan niya ako ni Leila kung dun kami sa bahay matutulog. Kailangan naming umalis kung ayaw ko raw makita ulit ang batang yon. Nainis na si Papa kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan para tumigil na ang bata kakasabi ng kung ano-ano. Nanood sila ng TV. Pinagod siya at sinunod niya ang mga gusto nitong laruin. Naabutan pa sila ng 12 a.m. Pero hindi kaagad napagod si Dodo. Alam ko nung time na yun na hindi na yung kapatid ko ang kalaro ni Papa. Ibang bata na. Umabot na lang ng 3 a.m. nakatulog na lang si Papa pero hindi talaga nagpatinag si Dodo. Wala rin naman kaming magawa kasi ayoko talagang makaramdam ng takot at ayoko rin na may mangyaring hindi maganda sa bahay nung time na yun. Sa sumunod na araw ang ginawa ko, nag-book ako ulit ng panibagong bahay bakasyunan pero hindi na ganun kalayo sa Cavite. Akala ko nung time na yon kahit papano ay magiging maayos ang lahat pero mas lalo lang itong lumala. Day 2 nung nasa Tanay kami, bandang 11:00 noon ng umaga. Nag-uusap kaming dalawa ni Efren sa pool habang si Mama naman ay nakabantay kay Dodo sa playground. Tinanong ko si Efren tungkol sa kung ano ang ginawa ni Dodo sa kanya nung time na inatake siya nito, pero ayaw namang magsalita ng bata. Hindi ko naman na siya pinilit. Maigpit kong sinabi sa kanya na huwag makulit dun sa kinaroroonan niya kasi gusto kong mag-dive. Tumango siya. Pag-plunge ko mismo sa pool, nanlaki ang mga mata ko nang sumalubong sa akin si Leila. Nakalutang siya mid-water at dahan-dahang umangat. Wala siyang malay. Nang subukan ko namang iangat ang sarili ko, hindi ko magawa. May kung anong nakahawak sa paa ko. Napilit akong binababa hanggang doon sa floor ng pool. Ang lalim pa naman at hindi ko talaga kayang i-hold ang hininga ko ng matagal. Nagpupumiglas ako in hopes na may makapansin sa ibabaw ng tubig pero wala. Nag-strain na ang mata ko dahil sa tubig at nahihilo na rin ako. Kaunti na lang talaga ang hangin sa akin. Mas lalo pa akong nataranta nang makita ko si Efren na biglang tumalon sa tubig. Nagpupumiglas siya kasi hindi siya marunong lumangoy pero wala talaga akong nagawa, Sir Jupiter. Pinagmasdan ko na lang siya hanggang sa tuluyang mawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na sini-CPR na. Nang luminaw ang paningin ko, si Papa ang nakita kong nagre-revive sa akin. Gusto kong hanapin nung time na yon si Efren kaso hinang-hina ang katawan ko. Dinala ako sa ospital. Nang magkaroon ako ng sapat na lakas, tinanong ko sila kung nasan si Efren. Ayos lang naman daw at siya mismo ang tumawag kila Mama at Papa kasi hindi na ako bumalik simula nung ilang minutong pag-dive ko. Kaso, may masamang balita. Walang nakakaalam kung nasan ang isa kong kapatid, si Dodo. Ang alam ni Mama, karga-karga niya ang batang yun nang magkagulo dahil sa akin. Kaso dahil sa pagkataranta niya nung nakita niyang nire-revive ako ni Papa, hindi na niya alam kung anong nangyari. Kung nabitawan niya ba, kung saan niya inilagay, ni kahit si Jana at sina Efren walang kaalam-alam. Wala silang nakitang karga si Mama nang lumapit dun sa insidente. Ayun na naman ang naging problema namin. Hindi naman na ako nagtagal dun sa ospital at nakabalik kami kaagad sa bahay bakasyunan. Nauna na sila Papa dahil hinanap ang kapatid ko, kaso hanggang sa nagdilim na lang, wala kaming naging balita.
Nag-report na rin kami sa authorities doon at naghanap na sila pero wala talaga. Ang mga pulis hindi kaagad tumulong kasi kailangan pang antayin ang 24 hours. Hindi naman ako pwedeng gumalaw ng gumalaw kasi masakit pa ang dibdib ko. Panay lang ang tingin ko sa bintana. Nagbabaka sakali na sana makita ko siya. Walang nakatulog sa amin. Iyak na rin ng iyak si Mama kasi inaako niyang kasalanan niya kung bakit nawala si Dodo. Ako, hindi. May iba akong iniisip. Mukhang may kinalaman na naman ang kaibigan niyang si Leila tungkol sa nangyari. Mga bandang 2:45 ng madaling araw may narinig akong mahinang katok sa pinto. Kaagad nagsibangon sila Mama at pinuntahan ang pinto. Wala namang tao nung pagbukas, pero ako mismo ang nakakita sa maliit na batang babaeng lumagpas habang abala sila sa paghahanap sa kung sino ang kumatok. Ang bilis ng kilos niya, hindi normal pace na pagtakbo o paglakad. Hindi ako nagsalita. Iba yung nasa isip ko at ayoko namang takutin sila Mama. Mas lalo lang nag-iyakan sa loob dahil nag-aalala sa bata. Ako rin naman talaga pero wala rin akong ideya kung saan ba siya hahanapin. Pagsapit ng umaga may pumuntang authorities sa amin at may tinanong kung ano na ba ang balita. Kung meron na ba kaming clues sa kung saan siya posibleng pumunta. Nga kami talaga, Sir Jupiter. Humugot ng malalim na hininga ang isa sa mga authorities at may ipinakita sa amin. Stuffed toy unicorn na marumi. Ganun na lang talaga ang takot ko, Sir Jupiter, nang maalalang kay Leila nga yun. Nagkatinginan kami ni Mama. Alam na alam niya ang tungkol sa stuffed toy na yun. Nauutal akong napatanong kung saan ba yun nila napulot. Itinuro naman sa amin ang isang puno doon, malayo sa kinaroroonan namin. Putol ang puno. Kaagad naman naming pinuntahan ang area at ipinaliwanag sa amin kung paano nakita yung stuffed toy. Yun pala nakabaon siya ng kaunti sa buhangin. Ipinakita lang nila yun kasi baka familiar daw kami. Wala namang ibang nandun na may dalang bata na kasing edad ni Dodo. Puro 10 years old pataas. Tumulo ang luha ko bigla. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Ang nakatatak sa isip ko, Sir Jupiter, baka may nangyari ng masama sa kapatid ko. Hindi rin kami pwedeng magkamali sa kalaro niya talaga ang stuffed toy na yun. Nanghina ang mga tuhod ko, napahagulgul nang wala sa oras. Galit ako sa loob pero at the same time, natatakot. Pagdating ng 24 hours, nag-report kami ulit sa pulis para sa missing na kapatid namin. Kung saan-saan din sila naghanap. Nanghingi pa ng CCTV footage para i-check ulit pero wala. As in, hindi namin naasahan yun kasi yung area ng pool, sira yung camera. Ang nakita lang nung nasa beach, hawak-hawak pa ni Mama, si Dodo. Inabot na naman ng gabi pero walang Dodo na dumating sa amin. Inexpect ko na talagang may nangyaring masama sa kanya. Hindi na kami makatulog. Hindi rin kami mapakali. Gusto ko ngang pumunta sa tabing dagat kasi baka sakaling sumulpot na lang siya ng biglaan. Hindi ko rin namalayan na nakatulog ako. Bandang 4:15 a.m., nagising na lang ako sa mahinang bulong. Tinatawag ang pangalan ko. Paggising ko, tumambad sa akin ang mukha ni Efren. Muntikan ko pa siyang masampal sa gulat at manasan ako magsasalita ng magsenya siya na huwag akong maingay. Dahan-dahan niyang itinuro sa akin ang upuan na nasa bandang likod ng pinto. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Dodo. Ginagalaw-galaw ang katawan niya back and forth na parabang rocking chair ang inuupuan. Hindi siya nakatingin sa amin. Kita ko rin na nakaklose ang mga mata niya. Dahan-dahan kong ginising sila Mama na nasa tabi ko lang. Nang makita nila si Dodo, kaagad naman silang umaksyon at nilapitan ang bata. Sumunod na lang din kami ni Efren. Doon ko lang napansin na ang dumi-dumi na ng suot niyang damit. Suot niya pa yon nung last namin siyang nakasama.
Hindi siya sumagot sa amin kahit anong tanong namin sa kanya. Nakapikit lang din siya na parang pagod na pagod. Kinuha siya ni Mama, kinarga, tindi na muna, binitawan. Napakalamig ng bata kaya idiniretso na namin siya sa ospital. Nandun lang ako sa labas, nanginginig kasama sina Jana at Efren. Habang tulala ako doon, nagtanong si Efren kung may sumusunod ba sa aming masamang tao. Kasi nakikita niya rin naman ang sitwasyon. Kung minsan, hindi rin namin maintindihan. Pilit ang ngiting ibinigay ko sa kanya. Akala ko simpleng tanong lang niya talaga yun kasi nakawitness siya sa mga pangyayari sa amin. Pero hindi pala. Nagulat na lang ako nang sabihin niyang pati siya hindi tinatantanan ng batang babae na nakita niya raw doon sa beach sa Camiguin. Pinipilit daw siya nitong sumama sa kanya kaso natatakot siya. Lalo na sa itsura niya pa lang. May something din daw sa kanya na hindi niya maintindihan. Siya ang unang nakakita bago kay Dodo. Sinubukan niya rin namang awatin ng bata kaso nagagalit yung Leila at nagbanta pa ito na may gagawing masama kung hindi niya hahayaan ang kapatid na lumapit. Natameme kami pareho ni Jana sa sinabi ni Efren. May part sa akin na gusto ko siyang paniwalaan pero at the same time may doubt. Siyempre, malaki na si Efren at kaya na niyang mag-imagine ng kung ano-anong pangdagdag sa kwentong meron kami. Pero hindi ko naman yun pinahalata sa kanya. Inipon ko lang yung tungkol sa information doon kasi baka may maggamit kami. Umaga na nung makauwi kami sa bahay bakasyunan. Hindi ulit kami nagtagal dahil dun sa nangyari. Pagod na kami at wala na rin akong pera kaya minabuti naming umuwi na lang. Nagsuggest ako kay Mama na mas makabubuti kung ipatingin na namin sa isang pari si Dodo kasi baka kung ano nang mangyari kung sakaling hayaan pa namin yun. Sumang-ayon naman sila Mama. Pero iba ang naging plano ng panahon, Sir Jupiter. Bale-kampante naman na sana kami nung mga araw na yon na maaayos na ang lahat. Naibalik na ang bata at mukhang naging tahimik naman ang buhay namin simula nung nakalabas ng ospital si Dodo. Bumalik na kami sa normal. 8 p.m. natulog na sila samantala ako sa baba lang nanood ng TV. Hindi pa ako nakaramdam ng antok hanggang sa mag-12 a.m. na lang, kaya nahiga na muna ako sa couch habang nanonood. Nagulantang ako nang biglang marinig ang malakas na pagkabasag ng kung ano sa kusina. Pagtingin ko doon, kumurap-kurap na ang bumbilya. Pinuntahan ko naman para tignan kung ano yung nabasag. May isang malaking salamin na madadaanan papunta doon, Sir Jupiter, at aksidente kong tiningnan ang reflection ko nang mapadaan ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may nakasampay na pala sa balikat ko, si Leila. Nakangiti pa siya sa akin. Dali-dali ko naman siyang pinagpag sa balikat ko pero hindi siya matanggal. Kahit ano ring hipo ko sa kanya sa likod, wala akong mahawakan. Ramdam ko lang yung lamig pero wala akong maramdaman na ibang bagay. Napapayak na ako. Nagmakaawa sa kanyang tigilan niya ang pamilya ko kasi wala namang kaming ginagawa sa kanya. Lumakas ang tawa niya. Napaupo ako. Umiyak lalo at panay na ang sigaw ko sa takot habang binibigkas ang pangalan niya. Tawa lang siya ng tawa pagkaway bumaba at biglang nawala. Nagpalinga-linga ako. Nagbabaka sakaling makita ko siya para ihanda na rin ang sarili ko. Dahan-dahan akong tumayo. Pinasadahan ng tingin ang paligid. Wala talaga siya. Nagdiretso ako sa kusina. Kumukurap-kurap pa rin ang bumbilya. Nung nasa istante na ako ng pintuan, sinilip ko ang nandun sa loob. Nanlaki ang mga mata ko nang makita si Leila. Nasa mukha ko mismo, inaantay niya pala ang pagdating ko doon. Sumigaw ako ng malakas. Tinawag sila Mama pero hindi sila natinag. Wala akong narinig na kumaripas ng takbo pababa. Walang narinig na pagsigaw ng pangalan ko at mas lalo pa akong binalot ng takot nang dahan-dahang lumapit sa aking ang bata at nagsimula siyang mag-act na parabang nasusuka.
Pilit akong lumayo sa kanya. Umusog siya hanggang sa sumuka ng dugo sa harap ko at dumaloy ang dugong yun mula sa mga paa ko hanggang dibdib. Nagmakaawa ako sa kanya. Halos maputol na ang mga ugat ko kakasigaw kila mama na tulungan ako pero wala. Basang-basa na ang damit ko kakaiyak at nanginginig ako ng sobra. Tumawa siya lalo. Nang bumagsak ako sa sahig, sumakit ang ulo ko ng malala. Nakita kong dumami sila. Pinalibutan ako. Sinubukan kong tumakas pero wala. Napapalibutan nila ang bawat kaunting chance na makakatakas ako. Hindi na rin ako halos makagalaw dahil sa paninigas ng katawan ko. Kinawawa ko na lang ang sarili. Tinanggap na anumang oras mamamatay na ako. Sumikip ang dibdib ko. Nagtry pa akong lumanghap ng hangin pero wala na. Naglock ang lalamunan ko. Napabalikwas ako ng bangon. Sumigaw ng sigaw. Doon ko lang na-realize na panaginip lang pala ang lahat. Pati si Jana nagulat nang marinig ako. Pagtingin ko sa relo, 5:00 na pala ng umaga. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko at tagaktak na ang pawis hanggang sa unan. Napatanong ako kay Jana kung anong oras ako nagpunta sa kwarto. 11:00 nung gabi. Humugot ako ng malalim na hininga. Pinahira ng sarili at saka pumunta sa pinto. Pagkabukas ko mismo tumambad sa akin ang mukha ni Leila. Sa pangalawang beses nagising ako ulit. This time totoo na. Nandun ako sa couch. Punong-puno ng pawis ang hinigaan ko. Kaagad naman akong bumangon. Kinurot-kurot ko pa ang sarili. Minimake sure na totoo na talagang nagising ako. Humugot ako ng malalim na hininga at malalakas na ibinuga sa ere. Hindi ko namalayan nagising na pala si Mama. Tinanong niya ako kung sino ba yung kausap ko sa bintana kasi nakita niya akong nakadungaw doon at may kung sino akong kausap. Tinanong niya pa ako kung ano ang ginagawa ko ron pero hindi raw ako sumagot. Basta na lang akong naglakad at bumalik sa pagkakahiga. Meron naman siyang nakitang mukhang anino na nawala kaagad nung pagtalikod ko. Nagsalubong ang kilay ko. Wala naman akong naalalang bumangon nga ako at pumunta sa bintana. Umiling si Mama at sinabi niyang wag ko na lang pansinin yun. Scheduled talaga na darating ang pari nung araw na yon pero hindi siya nakarating, Sir Jupiter. Nabalitaan naming nadisgrasya siya habang papunta sa amin. Nakonsensya kami kasi sa isip namin baka may kinalaman si Leila tungkol sa nangyari. Hirap na hirap kaming i-process ang tungkol doon. Gusto nga sana naming puntahan ang simbahan at magbigay ng condolences pero hindi kami pinaalis ni Papa. Baka kung ano pa raw ang mangyari sa amin kung sakaling lumabas kami. As in, problemado kami nung time na yun. Para bang wala kaming takas sa kung sino mang kaluluwang na-distorbo ni Dodo. Ang bata wala namang problema sa kanya, as in, healthy siya, active at hindi na rin namin siya narinig na magtapik tungkol sa kaibigan niyang yun sa beach. Pero isang gabi, ibinalik na namin siya sa room ni na Efren. Doon naman kasi talaga siya para masanay. Nauna nga lang siya nung time na yun kasi inaantok na raw siya. Hinayaan namin siyang maglaro mag-isa dun habang si Efren naman kung ano-ano pa ang ginawa bago natulog. Umakyat ako sa taas. Nadaanan ko ang kwarto ni na Efren at Dodo na nakasara ang pinto. Hindi ko naman sana yun papansinin pero may narinig ako. Bulung-bulungan at pamilyar na pamilyar yung boses. Sina Leila at Dodo. Narinig kong sinabi ni Dodo na wag kasi bad yun. Malakas ang boses ni Leila na para bang nagalit sa kapatid ko pero hindi ko naintindihan kung ano yung sinabi niya. Papaiyak na si Dodo at puro siya tutol at panay ang sabing bad nga yung gagawin. Narinig ko ang parang sinampal. Umiyak si Dodo pero kaagad na tumahan. Pagko ay sinabi ni Leila na kailangan niyang gawin nung magagalit siya ng sobra. Tutol pa rin talaga ang kapatid ko. At this point, hindi na talaga ako nakatiis, Sir Jupiter. Tinadyakan ko ang pinto at tumambad sa akin si Dodo. Nakaupo sa sahig. May hawak na siyang lubid at naabutan ko siyang dinidiin-diin ito sa leeg niya.
Grabe yung kaba ko, Sir Jupiter, to the point na halos madapa ako sa pag-awat sa kanya. Napapamura akong hinablot ko ang lubid sa kanya at itinapon ito sa malayo. Nanginginig ang kamay kong kinuha ang bata at nagtatakbo palabas. Nabangga pa kami pareho sa istante pero wala akong pakialam. Sumigaw-sigaw ako, tinawag sila mama at papa. Kailangan naming makaalis doon. Hindi talaga ako papayag na hindi kami aalis dahil sa nakita ko. Ipinaliwanag ko naman kila mama at papa na nakita ko si Dodo na tinuturuan ng kaibigan nito na tapusin ang buhay niya. Iyak ng iyak ang bata pero wala akong pakialam. Sinampal ko pa nga siya dahil sa sobrang takot ko. Nawala na rin ako sa wisyo nung time na yon. Nayakap ko siya ng mahigpit. Hindi ako naawat nila mama kasi alam na alam nila kung paano ako magalit. Nabura sa isip ko na 5 years old lang yung kausap ko at wala talaga siyang laban dahil hindi niya naman alam kung ano ang ginagawa sa kanya. Nung maalala ko yung narinig ko kanina, tinanong ko siya kung ano yun, kung tungkol saan yun. Humihikbi siyang nagpaliwanag na gusto nga ni Leila na sumunod siya sa kanya. Gusto niyang patayin niya ang sarili mismo para hindi na sila mahirapang magkita. Panay naman ang sabi niya ng bad yun kasi may hawak na kutsilyo ang kaibigan niya. Napahagulgul akong sumigaw ng malakas. Gusto kong sisihin ang sarili ko kasi kung hindi kami pumunta sa Camiguin, hindi naman mangyayari ang lahat ng yun. Kung sana nagstay na lang kami sa bahay, nagsaya na lang at gumawa ng mga activities o mag-celebrate, pero hindi. Pinili ko pa ring umalis. Kaartehan ko mismo ang nagpahamak sa pamilya ko. Sising-sisi ako. Gusto kong bawiin yung mga oras na yon para lang mailigtas ang pamilya ko. Desperado ako noong time na yon pero wala rin naman kaming magagawa. Wala na rin akong pera sa totoo lang kung sakaling magplano pa kaming umalis. Naisip ko nga na mas makabubuti kung sa kalsada na lang kami as long as hindi kami nag-iisa. Wala kasi kaming kamag-anak doon sa Luzon. Puro nasa Mindanao. Panay ang comfort nila mama at papa sa akin. Sinasabing hindi ko na dapat sisihin pa ang sarili kasi wala namang may gusto sa nangyari. Gagawa na lang kami ng paraan para matigil na ang sino mang bumubulabog sa pamilya namin. Sinunggabang ko naman sila ng tanong, paano? Ni kahit yung pare na kinontak namin namatay dahil sa demonyo ayaw umalis sa mga buhay namin. Nagsuggest si mama na bumalik kami ng Camiguin. Kami lang ni Dodo. Hindi kasama si Jana para maayos yung sitwasyon. Gusto niyang bumalik kami sa resort. Mag-inquire tungkol dun sa insidente at kung ano ang posible naming gawin. Hindi rin kasi kami naniniwala na wala ng ibang naging biktima ang kaluluwang yun. Pero ako yung natatakot. Baka kasi kung ano ang mangyari dun sa bahay kung sakaling iwan ang ibang miyembro ng pamilya ko, lalo pat nakilala si Efren. Kung may maalis man, kailangan lahat kami sama-sama. Ayun, napilitan kaming mangutang ng malaki, Sir Jupiter. Pamasahe lang papunta sa Camiguin ulit. Pagdating namin doon, saktong nandun ang may-ari. Siya ang nakausap namin. Hindi naman kami nabigo kasi alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Heto po ang paliwanag niya sa amin. Before pa niya nabili ang area na yon at ginawang bahay bakasyonan, marami na talaga ang rumors tungkol dun sa punong matanda at patay na. Kung minsan daw kasi may nakikitang batang babae dun. Umiiyak pero tuwing lalapitan bigla naman siyang nawawala. Marami rin ang nag-report ng kung sino man yung nakakausap ng bata. Biglaan na lang nagkakasakit after a few days. Nung tinayuan na ng bahay bakasyonan, akala nila magiging tahimik na pero hindi. Mas lalong lumala yung sitwasyon. Halos gabi-gabi may nagpaparamdam na sa bandang yun at may nagre-report din tungkol sa batang babaeng umiiyak. Ang pangalan Leila. Tuwing tinatanong siya kung nasaan ang mga magulang, palagi niyang sinasagot na tumakas siya. May iba ngang nagre-report sa pulis kasi nakakakwentuhan yung bata na binubugbog daw siya. Kaso pagdadating naman ang mga pulis, wala namang bata. Hindi rin tinanggal yung lubid doon kasi parang naka-attach na sa batang yon.
Kaya naman itong may-ari nag-dig deeper siya sa kung ano ang meron talaga doon. Turned out, meron ngang batang pinatay doon. Mga sariling magulang mismo ang suspect. Sobrang pasaway daw kasi ng bata. Hindi nakikinig kahit anong try nila sa pagsaway. Tapos one time nag-away ang mag-asawa. Napagdiskitahan ang batang hindi marunong makinig at ginawa nila ang krimen. Binugbog siya ng ilang beses hanggang sa mawalan ng malay. Ipinasok sa sako at diretsahang itinapon sa dagat. Kaso natakot naman silang baka mabuhay pa yung bata at magsumbong, kaya tinali nila sa puno at hinayaan doon. Dala-dala pa ng bata yung stuffed toy unicorn niya na tinago ng mag-asawa doon sa ilalim ng puno. Kawawa ang sinapit talaga ni Leila. Hindi ko ma-imagine yung nangyari sa kanya. Ayoko rin sanang maniwala sa statement ng may-ari tungkol sa ginawa ng mga magulang, pero may mga ipinakita siyang documents na patunay na totoo yung sinasabi niya. Hindi niya na rin pinaputol ang puno in respect sa labi ni Leila. Nagsilbi na raw kasi yung tirahan ng bata at hindi siya pwedeng paalisin doon hanggat maaari. Kaso kami na mismo ang naperwisyo. Sinundan niya kami hanggang dun sa bahay namin. Nagtanong kami kung anong alternative way para matahimik din kami, lalo na ang batang kapatid ko. Humugot ng malalim na hininga ang may-ari bago sinabing, "Wala akong magagawa dyan. Paano na lang kung ang buhay mismo ng bata ang kailangan ni Leila para matahimik siya?" Pagkasabi niya noon, may dumating na malamig na presensya bigla. Kasunod ang masangsang na amoy ng dugo. Akala ko nga ako lang yung nakaamoy, pero napakapit sa akin si Jana. Pinasadahan ko naman ng tingin ng paligid pero wala naman akong nakitang ibang kasama namin doon. May sinuggest ang may-ari sa amin. Albularyo raw. Baka sakaling makatulong yun, pero hindi kami sumang-ayon kasi hindi naman kami naniniwala sa ganon. Mas matibay pa rin sa amin ang paranormal expert o kaya pari pagdating sa ganitong klase ng sitwasyon. Kahit papano, Sir Jupiter, hindi naman kami pinabayaan ng may-ari. Kung saan-saan niya kami dinala para lang makahanap ng pari na makakatulong sa amin sa araw na yon. Habang nasa biyahe kami, napansin ko kay Dodo na parang kakaiba na yung ikinikilos niya. Hindi ko alam kung normal lang ba sa bata na matulog ng matulog kahit ilang oras na kaming nagbibiyahe. Dagdag pang hindi talaga siya nagigising. Nang tinanong ko si Mama, sabi niya may times daw na ganun si Dodo pero hindi talaga ako mapakali. Nung mag-stop kami ulit, chinek ko ang pulse ni Dodo. Okay naman, pero may something talaga sa kanya. Nang subukan kong idilat ang mga mata niya, laking gulat ko na lang nang makitang puro na ito itim. Saktong pagbitaw ko mismo ay ang biglang pagsabulot niya sa akin. Ang lakas-lakas niya. Nagkagulo kami sa loob ng sasakyan. Kahit anong awat nila Mama at Papa, hindi siya nagpatinag. Sa sobrang higpit ng pagkahawak niya sa buko at ang malakas niyang paghila, ramdam ko na yung parang nahihiwalay na ang anid ko sa ulo. Sigaw ako ng sigaw. Pilit na inaagaw ang buko sa bata. Si Mama naman ipit na ang paa. Inawat siya ni Papa at si Jana naman sa akin sa likod. Nang bitawan ako ni Dodo, sobrang hilong-hilo na ako at napakahapdi ng ulo ko. Kaagad din namang nakalabas si Mama na inawat pa ni Papa lalo kasi gusto niya talagang lapitan ng bata. Nasubsob ako doon sa ilalim at hindi ko na alam kung ano ang nangyari sa ibang family ko. Ang ininda ko na lang nung time na yon, sobrang sakit sa anit. May narinig akong tawa, si Leila, pero wala naman siya doon. Si Dodo lang nakatingin sa akin ng masama. Ibang-iba na yung itsura niya, purong itim ang mga mata, namumutla ang buong mukha at may galos ang buong katawan na hindi ko alam kung kailan yon nagpakita. Hindi ko nagalaw ang katawan ko, hindi ako nakalabas, ni kahit niyang pagsigaw wala rin. Puro na lang ako iyak. Nawalan ng pag-asa na mabuhay noong time na yon kasi kaharap ko na mismo ang demonyo. Nawala ang pamilya ko na parang bula. Wala man lang tumulong sa akin. Mas lalong tumawa sa akin si Leila. Rinig na rinig ko ang boses niya sa isip ko.
Gusto ko siyang tadyakan pero wala, hindi ko siya man lang mahawakan. Inantay ko na lang na madrain ang energy ko hanggang sa dumilim ang buong paligid. Paggising ko, nasa loob na ako ng isang kwarto. Umieko ang boses ng tila ba nag-aaway na babae at lalaki sa labas. Nakahiga ako sa sahig, kaya dali-dali akong bumangon. Pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Napasinghap ako nang may makitang batang babaeng nakaupo sa sahig sa bandang likod ng pinto. Pamilyar na pamilyar yung mukha ng bata pero hindi ko maalala kung sino siya. Umiiyak siya habang tinatakpan ang dalawang tenga ng mga kamay. Naririnig ko ang mahihinang hikbi niya. Pagtingin ko dun sa ilalim ng pinto, nakita kong may mga anino doon ng dalawa. Palakas ng palakas yung pag-aaway. Tumunog ang doorknob, kaya dali-dali akong umusog papunta sa ilalim ng maliit na kama. Ang batang babae naman dali-dali siyang tumakbo papunta sa maliit na study table at may kinuha siya sa ibabaw. Inilapag niya ang makapal na libro sa sahig at nanginginig ang kamay na sinulat-sulatan ito. Bumukas ang pinto. Tumambad ang lalaking nakasuot ng pantalon. Napatigil siya sa pagsasalita nang makita ang ginagawa ng bata. "Animal ka!" Yun ang narinig ko sa lalaki bago niya hinablot ang ballpen at inapak-apakan ito. Kitang-kita ko ang takot sa bata. Napaigtad pa sa bawat tama ng sapato sa sahig. Hindi ko inaasahan ang kasunod na pangyayari. Sinampal ng lalaki ang kawawang bata gamit ang makapal na libro. Sa lakas ng impact, tumilapon ang bata sa gilid pero hindi siya umiyak ng malakas. Humikbi-hikbi lang siya. Nadurog ang puso ko, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung nasan ako pero gusto ko talagang tulungan ang batang yun. Lumabas ang lalaki at malakas niyang sinara ang pinto. Locked. Dahan-dahan akong umalis sa ilalim ng kama at pinuntahan ang bata. Akma ko na sana siyang hahawakan nang bigla siyang humarap sa akin. Napasinghap ako nang makitang si Leila pala yun. Nataranta ako at pilit kong tumakas kaso wala naman akong makita ni kahit bintaan naman lang. Maliwanag lang sa loob dahil sa dami ng bumbilya ang nakapalibot sa buong kwarto. Maya't maya narinig ko na naman ang pagtatalo ng dalawa. Unti-unti nag-sink in sa isip ko ang nangyari. Nandun ako sa bahay nila Laila mismo. At some point, Sir Jupiter, nakaramdam ako ng awa sa bata. Natunaw yung takot sa loob ko dahil sa itsura niya. Napalitan ng sakit at awa para sa kanya. Kaya naman lumapit ako sa kanya at sinubukan ko siyang yakapin, kaso naging mailap siya sa akin. Naandoon yung takot niya dahil sa trauma na inabot sa parents. Hindi ako sumuko, Sir Jupiter. Panay ang takbo niya palayo. Panay naman ang subok kong mahawakan siya hanggang sa tuluyan ko siyang mahawakan at nayakap ng mahigpit. Umiyak na naman siya. Napakalakas ang paghagulgol niya to the point na narinig siya na mag-asawa sa labas. Dali-dali akong nagtungo sa ilalim ng kama at hinila siya para sana magtago doon. Pero hindi siya sumama. Ang babae naman ang pumasok. May dala siyang lubid at ito ang ginawa niyang pamalo sa bata. Nadurog lalo ang puso ko nang marinig ang pagmamakaawa niyang tigilan na ang pananakit sa kanya. Tumawa lang ang babae. Hindi ko alam kung ano ang nangyari pero nung lumabas ako doon sa ilalim, sinalubong ako ng dilim. Umuulan. Pagtingin ko sa pinanggalingan ko, wala naman akong ibang nakita maliban doon sa pamilyar na venue. Ang bahay bakasyunan. Nasa beach ako. May nakita kong 2 taong bumaba ng tricycle bitbit ang mabigat na sako. Malaki ang ibinayad nila doon sa driver bago ito umalis. Hindi ko alam kung nakikita ako ng mag-asawa pero nagtago na lang ako sa isang puno doon malapit sa kinaroroonan nila. Sinigurado nilang walang ibang tao doon sa area bago nila inalabas yung laman ng sako. Pasinghap ako nang makita ang kaawa-awang batang wala ng malay. Puno ng dugo ang katawan at hawak-hawak nito ang stuffed toy na unicorn. Inapak-apakan siya ng lalaki na siguro tatay niya para magising. Narinig ko ang mahinang ungol ng bata. Kinakpan nila ang bibig ng tela at hinila na parabang malaking laruan papunta doon sa malaking puno.
Yung puno malaki. Maggarbo pa yung mga dahon. Siguro ko, mangga. Tinadyakan pa ng lalaki ng isang beses ang bata bago niya kinarga at tinapon sa sahig. Pinagmasdan nila ito, pero maya-maya kinuha ulit at dinala pabalik doon sa puno. Itinali ng lalaki ang malaking lubid sa sanga, tsaka binitin ang bata. Kitang-kita ko kung paanong nangisay ang batang yun. Umuungol pa, pilit na nagmamakaawang pakawalan siya pero walang pakialam ang dalawa. Dali-dali na rin silang umalis na para bang walang iniwan doon. Ang ginawa ko, nilapitan ko ang bata. Sinubukan ko siyang sagipin. Kaso hirap na hirap talaga ako sa pagtanggal ng malaking tali. Naiiyak na rin ako kasi sobrang bigat niya. Naghanap pa ako ng posibleng pangputol sa lubid pero wala talaga, as in wala akong nagawa. Dumilat ng kaunti ang bata. Magang-maga ang mga mata niya. Tinanggal ko ang tape sa bibig niya. Binuhat ko siya para makahinga ng maayos pero wala talaga, Sir Jupiter. Huli na ako. Hindi na siya naligtas. Pero narinig ko pa ang paghihingalo niya. Pilit na umiyak kahit hinang-hinana at ang pabulong niyang sinabing, "Salamat." Pagmulat ko ng mata, nasa ospital ako. Ang una kong nakita ay sina Jana at Efren, parehong umiiyak sa gilid habang magkayakap. Nang mapansin nila ako, kaagad na inutusan ni Jana ang kapatid ko na tawagin sila mama. Nang magsasalita na ako, dun ko naramdaman na masakit pala ang lalamunan ko. Hindi ko rin magalaw ng maayos ang mga kamay ko kasi may mga nakakabit na kung ano-ano. Umiyak lalo si Jana sa harap ko pero nagawa pa niya akong yakapin. Kumabog ang dibdib ko. Sumakit ulit. Ilang saglit lang dumating sila mama. Isa-isa silang napayakap sa akin pero pansin kong may kulang. Wala na naman si Dodo. Sinubukan kong itanong kung nasaan ang bata pero wala talaga akong boses. Putol-putol ng mga salita ko. Pumasok ang nurse at pinalis na muna sila kasi kailangan akong i-examine. Marami silang mga tanong at pinagawa para ma-check na totally responsive na nga ako. Tapos may kung ano-anong mga in-inject sa akin na hindi ko man lang naramdaman. Inabot ng 30 minutes bago pinapasok ulit sila mama. Nagkatinginan sila sa isa't isa. May gustong sabihin pero hindi alam kung sino yung magsasabi. Humugot ng malalim na hininga si Papa at pigil ang luhang nagsalita. Wala na si Dodo. Namatay ang bunsong kapatid namin, kinuha ni Leila. Sabi ng paring tumulong sa amin, yun ang way ni Leila para matahimik na. Magkaroon siya ng kalaro na kaya siyang samahan hanggang sa kabilang mundo. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter. Mas lalo kong sinisi ang sarili ko sa nangyari. Ilang beses ko ring inattempt sumunod sa kapatid kong kinuha sa akin pero iba talaga ang plano ng Diyos. After ilang months ng pagtitiis sa sakit, binuksan ko ang sarili sa opportunities gaya ng trabaho. May nakilala akong lalaki na siyang pinakasalan ko last year at biniyayaan kami nung March ng anak. Kamukhang-kamukha niya ang kapatid ko kaya pinangalanan namin siyang Dodo. Tungkol naman po sa matandang puno sa bahay bakasyunan, wala na kaming naging balita tungkol doon pero ang importante, naging maayos na ang takbo ng pamilya namin. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Nandito pa rin ang trauma at sakit sa nangyari. Pero pinatatag kami ng Diyos at alam kong hindi niya kami pababayaan. Maraming salamat po sa pagbabasa, Sir Jupiter. God bless po sa mga tagapakinig at sa channel na ito.